Sinasabing maraming mga pastor ang nabe-burn out dahil sa sobrang pagod sa paglilingkod. Ano ang dapat gawin upang talagang makapagpahinga si pastor? Paano natin siya matutulungan? Hayaan po ninyong ibahagi ko sa inyo ang aking naging workshop talk sa Pastors and Workers Conference ng Phoebias College of Bible noong September 2022. Dito sa Expositors Edition, where we preach the Word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po si Pastor Eric Cortez. Well, I'm a self-confessed workaholic. Ito po, at I think marami po mga pastor ang makaka-identify sa akin pagdating po dyan. Ito po, na tayo po ay workaholic. Ang lagi na lang nating sinasabi ay, sabi ni Confucius, find the work you love and you will never work a day of your life. Now, I believe na totoo naman talaga yon, that we are to enjoy our work as if it is not work. So balit yung pong sinabi ni Confucius ay nagiging reason for workaholism. Kaya po maganda po na ating pong balansehin ang ating pong pananaw pagdating sa ating paglilingkod tungkol po dyan, sa, lalo na sa aspeto po ng ating kapahingahan. Narinig na po ba ninyo yung quiet quitting? Po, recently po, naging mainit na talakayan yan, ito pong quiet quitting. Now, you may be thinking, we're talking about the pastoral ministry here. Why are we going to talk about something that we usually hear sa corporate world? Well, una po, tatandaan po natin, totoo na tayo po ay kumbaga calling, di ba? Meron tayong sinasabi na hindi career ang pagiging pastor, kundi ito ay isang calling. So bali tatandaan po natin ito na whether we like it or not, ang pagiging pastor ay trabaho. Na po? Trabaho po ito. At ang isang delikado sa atin when we find our identity sa ating work. O baka mamaya hindi ka nasanay kapag ikaw'y nagretiro o tumigil sa pagpapastor, baka akala mo kulang ka na. Di po ba? So wag mo i-derive yung identity mo sa yung work. Kumbaga, you express your identity through your work. Mahalaga pong natututo rin tayo mula po sa corporate world. Kasi po, tayo po mga pastor, we are also ministering to those who are in the marketplace. As I researched on quiet quitting, I realized na kahit pala tayong mga pastor ay nakakaranas dito. Ano po ba yung quiet quitting? Ang sabi po dito, the latest buzz phrase coming out of social media is the concept of quiet quitting, whereby burned out or unsatisfied employees put forth the least amount of effort possible to keep their paychecks. Kumbaga po, ang mga nakakaranas po ng quiet quitting ay ginagawa lang nila kung anong hinihingi ng trabaho nila, sapat para hindi sila matanggal, sapat para swelduhan pa rin sila, pero hindi na sila gumagawa ng over and above nung pong kanilang job description o nung hinihingi ng kanilang trabaho. So yun po yung simpleng definition ng quiet quitting. At tayo po mga pastor, natatanong na po ba natin ang ating sarili? Baka po ginagawa na lang natin yung hinihingi po ng ating trabaho, pero somehow hindi na kasing sigla nun dati. Para bang, kumbaga, katulad nung sinabi sa Revelation, na you have left your first love. Hindi na kasing sigasig. Hindi na kasing buhos ng effort, ng time
ang ibinibigay mo rito. Kumbaga, nandun ka na sa mentality na pwede na yung pwede na. At bagamat quiet quitting is not necessarily wrong, which pag-uusapan natin later, sapagkat sabi nga ni Hare, the rationale for this workplace approach, yung quiet quitting, is that work is not the most important thing in people's lives, which, kung titingnan po natin, may punto yun. Sabi nga, di ba, pagkatapos ng hanap buhay, ay may buhay. So, ang work is not our identity, but we express our identity through our work. Yun po yung ating tatandaan doon. So, ito daw pong quiet quitting, isa po sa reasons behind it ay work is not the most important thing in your life. They shouldn't put in, isa pang inisip nila, they shouldn't put in any extra time without compensation. Tayong mga pastor, wala naman tayong overtime Kung sakaling naramdaman mo yung appreciation, usually yan yung October, yung Pastor's Appreciation Month, saka pag December. Pero the rest of the year, you feel unappreciated. Anyway, tuloy natin. Ang isa pang reason ng quiet quitting is that ang inisip nila ng mga nagka-quiet quitting, they should have freedom to pursue other endeavors outside of their employment. Tayong mga pastor, niisip natin, doon pala sa trabaho ko, yung palang pagsashuffle ko ng time between my family and the church. Hirap na ako. Meron pa ba ako endeavor outside of my employment? Subalit yun nga, minsan feeling no ng mga kapwa natin pastor, meron pa ba akong oras para sa iba pang bagay? Yan. So, yan po yung mga reasons for quiet quitting. Ngayon, ano po ba yung mga palatandaan ng quiet quitting? Whether in ministry or in the marketplace. Una po, ang mga nagka-quiet quitting, they feel disengaged sa kanilang work. Sabi po rito, the amount of effort someone is willing to put into their job is often tied to how engaged they are in their work or with the company. Lagi ka na nag-at na excuse para hindi umattend ng board meeting o kaya ay para ma-postpone, ma-move yung board meeting kung ikaw ay pastor. Sa work naman ay umiiwas ka na nga diyan sa mga madalas na meeting sa office. O kaya ginagawa mo dahil nga minsan nawala na yung boundaries. Ang trabaho dati 8 a.m. to 5 p.m. or 9 a.m. to 6 p.m. Pero kahit yung miyembro ko nung nakausap ko, sinasabi nila na ngayon ang mga boss nila kahit gabi nag-i-email, nagte-text. Kaya nga yung isang member ko na ay nag-decide na talagang patay na cellphone niya by 9 o'clock. Wala na, hindi na siya mag-i-entertain pa ng anuman tawag o email. Disengage na. Sa isang banda, it is a good thing kasi alam mo rin to put boundaries, healthy boundaries pagdating sa trabaho. I could imagine the stress ng mga nag-work from home. Dahil parang hindi lang sa nawalan ng boundary yung kanilang boss pagdating sa oras, pagdating sa mga demands, kundi ang nangyari pa ay parang feeling mo hindi ka rin nakapahinga sa bahay. Parang pakiwari mo nasa opisina ka pa rin. Yun ang problema. No, and now you feel disconnected, disengaged. Isa pang sign ng quiet quitting, a lack of initiative. Sabi nga po, when a once enthusiastic employee stops stepping up to spearhead projects or take on new responsibilities, it can be noticeable. No po? So makikita po natin dito na ayaw mo nang magpresenta. Sabi nga kasi di ba ang quiet quitting is you do only what is required. What is stated in your job description. Bagmat usually, ang mga job description may nakalagay naman sa baba other tasks that may be assigned to you from time to time. Kaso, ay inaano mo yung you're going for the letter of the law, kumbaga, sa yung trabaho. Minsan ganun din sa church, tayo mga pastor. Kasi pagod na tayo, kaya ayaw na natin mag-volunteer kasi ultimately, ikaw din ang ikaw din ang gagawa
Kung minsan, di ba, sa church, may lalapit siya, pastor, dapat gawin natin ito. Maganda itanong mo talaga sino yung natin? Kasi may mga mahilig mag-suggest at pag sinabi nilang, pastor, dapat gawin natin, ang tinutukoy na natin, ikaw, si pastor. You would mobilize people to do something and then, due to the demands of other things in their lives, makikita mo may mga magpapaalam na sa ministry and ultimately as a pastor, you are left with it. Ikaw pa rin ang magtutuloy nun. Kaya tuloy, may mga pastor na nagka-quiet quitting. Kasi kung magsasuggest na rin lang, kung may sisimulan na rin lang, baka siya pa rin ang tamaan nun. Siya pa rin ang magpapasa nun. Puno na yung plate niya Kumbaga, feeling niya, hanggang leeg na yung trabaho niya o kaya sisinghap-singhap na siya. He's trying to keep himself afloat sa dami ng kanyang ginagawa. Quiet quitting can also take the form of failing to fix known problems that hinder or slow down performance. Na may mga pagkakataon na sa ating trabaho, sa ating ministeryo, may mga issues sa church na instead of dealing with it, you were hoping, you're procrastinating, and you were hoping that it will go away by itself. Na kumbaga kung may sugat sa church, you are hoping na yung sugat na yun ay mag-heal by itself. Matuyo na lang ng kusa. Ang problema, may mga issues sa church na posibleng katulad ng sugat, salip na gumaling o matuyo mag-isa, magnanaknak na. Ibig sabihin, may infection, lalong magkakaproblema at kung kikilos ka man, huli na. Na minsan, nandun ka na sa pwede na, you could actually think of ways na you could speed up or make your work more efficient, more effective, but because you felt that it's too much work to work on change. Kasi alam nyo, yung change management, masakit yan masakit sa ulo yan Tayong mga pastor isa nakakapagod mag-implement ng change kasi kahit yung simpleng, alala ko kaibigan pastor, kahit yung simpleng pagtatapon lang ng mga gamit na kalat lang sa church, nagiging issue pa. Alam ko kilalang pastor merong hindi na nagagamit kasi sira na organ doon sa ibabaw ng stage. Feeling niya, masikip na yung stage ng church niya. So, ang ginawa niya, pinaalis niya na sa stage. At dahil mukhang hindi na talaga marirepair, tinapon na. Yung pala, donated yun ng isa sa ma-impluensyang family sa church. Kaya naging issue yun labang kay pastor. Kaya ang hirap nag-implement ng change sa church. Kaya para status quo, yun na lang, kung ano na lang yung nakasanayan, yung walang masyadong problema, yun na lang gagawin natin. We're taking the easy route in the ministry. Ang nangyari pa, because nga, you have been trying to avoid meetings. O kung sakali mang nasa meeting ka, you're not there. You're physically present, but your mind is somewhere else. O kaya, hawak mo yung cellphone mo, simple ka na text ng text, kunwari na lang, feeling important ka, ang daming demand sa'yo, kaya pala ang text mo, teka may nag-text teka meron lang ako kina-counselan. You're isolating yourself from the rest of the team. Kasi nga naman, tayo mga pastor, may pagkakataon na sa galing natin, kung tutusin, worst comes to worst, kaya mo mag-MC, mag-song lead, at mag-preach sa mismong iisang service na yon. Minsan kapag yung hindi ka makapag-mobilize ng mga pupunta sa lamay, alanganin yung burol. So ang gagawin mo na lang bilang pastor, magbibitbit ka lang ng Bluetooth speaker Tapos, ikaw na rin ang MC. Ikaw na rin ang magpipreach. Ikaw na rin magpapakanta. Total, may Bluetooth speaker ka. Patatakabay mo lang sa cellphone mo o sa iPad yung music Di ba? Pero yun nga we tend to isolate ourselves parang because you got tired of asking help. At parang marami pang kumbinsihan mangyayari. Ako na lang gagawa. And that is also another way of isolating yourself from the team. Sabi nga rito, it is not unusual for an employee who is in the midst of quiet quitting to stop interacting with their colleagues. So, nag-isolate ka na.
ang huli, shifts in an employee's thoughts about work. Yun ang isa sa palatandaan ng quiet quitting. Sabi rito, as an employee, are you more often having an internal dialogue where you're asking yourself questions like, what is the point? Or you say, there must be more to life than this. Nagtatanong ka na eh. Calling ko ba talaga maging pastor? Calling ko ba itong church na ito? Kaya yung mga nakikinig na board member dyan, obserba na rin ninyo yung mga pastor ninyo. Kapag napapansin na ninyo yung signs of quiet quitting, kausapin na po ninyo dahil whether you like it or not, baka be part kayo sa nangyaring ito sa kanya. Sabi pa sa mga articles na nabasa ko, minsan it is due to the employers. Although hindi naman talaga in a sense masasabing empleyado lang ang pastor. Pero baka yung idea nga ng slave driver kayo at wala na rin panahon si pastor magpahinga kasi lahat na lang si pastor ang pinagagawa. At ang ano pala, ang akala nyo kapag ikaw ay board member, ikaw yung tiga-utos lang, tiga-comment lang. Kapag ikaw ay board member, nandun din yung iyong pagmamalasakit sa church, pakikibahagi. Pero kapag dahil na rin po sa na-overwhelm na rin yung pastor doon sa kanyang ginagawa, baka nag-iisip-isip na yan. So po, tinawag ba ako sa church na ito? Dito ba talaga ako sa church na ito? At kapag nakita na natin yung mga palatandaan na ito ng quiet quitting, it is time to pause and reflect. Sabi nga this can be hidden signs that you're starting to question what you're doing in the grander picture of work and life. Ang nangyayari sa atin may mga aalis sa ministry but you live overwhelmed, depressed, discouraged. At baka pag alis mo nandun ka na sa point na ayaw mo nang maging pastor. Now, ang debate ay ito bang quiet quitting good or bad? This trend is more than just setting boundaries, and setting boundaries is good. Okay naman po yon. So maganda na rin na meron kang ipoprotect na time mo. No? You have to set boundaries. At ang sabi rito, it speaks to the tired and frustrated feeling that many are experiencing on the tail end of the pandemic. And one good thing with this quiet quitting trend is that people are reassessing their priorities. Nagsisimula nang makita ng mga tao ano ba mas mahalaga sa buhay. Kaya ang sabi pa rito, quiet quitting is an employee power move. An effort to regain or retain their self-respect when they feel a psychological threat in the workplace from those who make the rules. Kaya ko sinabi na kung may nakikinig dito na member ng board, at napansinan ninyo yung mga palatandaan na ito, hindi dahil tamad si pastor. Wala nang gana si pastor. Not necessarily. Posible na because the way you are treating the pastor has caused him to lose self-respect. Kasi akala niya, ang turing nyo kay pastor, empleyado. Parang pinasasweldoan ka namin, dapat gawin mo to. Kaya tuloy, kahit siya, nawawala na siya ng respeto sa sarili niya. Ganito lang pala ako. Kala ko, nung ako tinawag ng Diyos, you have this grand, lofty thoughts of ministry in your mind. Tapos ngayon, pati yung sa tingin ni pastor na hindi niya trabaho, pinagagawa sa kanya. So baka ito yung way niya of reclaiming yung kanyang call. Power move to regain or retain their self-respect when they feel as a psychological threat in the workplace from those who make the rules. Sabi dito, quiet quitting employees know they have other options. They could quit or keep performing but they choose to stay and withhold. Kaya lang ginagawa nila. Pwede naman silang mag-resign pero pwedeng walang option, walang mapaglipatan, wala silang makitang ibang pwede nilang puntahan o kaya talagang ganun na lang nila kamahal yung tawag sa kanila bilang pastor kaya hindi rin nila mabitiwan. Hindi dahil dumadaan ka sa quiet quitting, burnout na agad. Pero isa rin sa pwedeng dahilan yan ay burnout. Burnout defined as a psychological reaction to unmanaged or unmanageable workplace stress is an involuntary response
But quiet quitting, sa kanyang definition, is voluntary and intentional. During the pandemic, some people realized how much of their families they were missing out on by participating in their 9 to 5, which invariably intruded on their lives well past the time they clocked out. Kaya kumbaga, ito rin kasi ay reaction dun nga sa wala ng boundaries yung opisina. Kaya itong mga nagka-quiet quitting, kaya sinabi nga may good side din, ay dahil sa people are trying to redefine their work-life balance. Subalit hindi nga natin maaalis na may connection din ito sa burnout. Others are simply tired. It could be pandemic-related burnout. They could simply be ready to quit or check out from their current employer. So, kung nakakaranas ka nito, posible din na symptom ito ng burnout. And this is, sabi ko, a topic that is very close to my heart because other than I'm a recovering workaholic, I have also experienced burnout. Palagi ko ito kinukwento and have written it. Ito ang introduction do sa book na sinulat ko na add-on ay dahil sa driven ako to excel kasi I want to prove myself. Gusto ko na maging mahusay dito sa pagiging pastor. Kaya habang nagpapastor, nag-aaral din ako noon sa IGSL. At yung oras ko ay gigising ako alas 4 ng madaling araw para kung sakali na may mga reflection paper pa ako hindi natatapos, matapos ko. Then pag mabilis lang na breakfast or breakfast on the go, drive-thru lang, ay tatakbo na ako from Makati to Quezon City sa aming eskwelahan and then mag-aaral doon. Pagkatapos nung babalik na sa work sa Makati, sa church. At sa gabi may mga cell groups at umuwi na ako ng alas 12. Konti lang yung oras ko. At nag-sustain sa akin energy drinks. Kaya nung minsan may nararamdaman na ako sa sarili ko, masikip ang dibdib at iba pa, irritable na ako, nagpakonsulta ako sa doktor at yung tagal ko naghintay sa clinic So dapat nakapahinga ako. Pero nung tinest ako ng doktor, sabi ng doktor, you have the heart of a tired man. You were rested but your heart is racing. At doon ko nakita yun yung aking ugly experience. Yun yung naranasan kong burnout. Sa awa na lang po ng Diyos, nakabangon, although nung umpisa ng pandemic, sumipa ito sa akin uli. Kasi ang hirap ng transition from on-site to online. And so, like for example, dumating sa point na ayokong buksan yung email ko dahil baka mabasa ko doon yung mga papers ng mga estudyante ko. It was very, very hard and sa awa ng Diyos, hindi siya kasing lala nung unang naging burnout ko. Kaya isa ito sa burden ko sa kapwa ko pastor. Na yung mga mapigilang ma-burnout o matulungan yung mga na-burnout na makawala doon. We have to ask ourselves, tayo mga pastor dito, are we experiencing quiet quitting now in ministry? Ginagawa lang po ba natin kung ano lang yung kailangan sa tingin natin? Yung masabi lang na may ginawa tayo. Pero tayo mismo, if we will be honest to ourselves, alam natin na meron pa tayong maibibigay within bounds, within reasonable bounds. Pero nag-hold back ka kasi natatakot ka na mabigyan pa ng dagdag na responsibility o pagod ka na sa kasalukuyang ginagawa mo kahit hindi pa ito yung maximum na pwede mong gawin sa ministry. Are you experiencing quiet quitting now in ministry? Ngayon, kung yung quiet quitting na nararanasan mo, you're just reassessing your priorities, you're trying to establish work-life balance, then okay lang. Pero kung yung quiet quitting mo ay resulta ng burnout, ibang usapan na yon. At maganda, malaman natin ano yung mga palatandaan. Kasi kung baga lumalabas, yung quiet quitting, sintomas lang. Meron pa palang mas malalim na problema dyan.
Or kumbaga sa iceberg, yung nakikita mo lang, maliit lang na bahagi yun ng kabuuan ng iceberg. Ano ho ba yung mga palatandaan na tayo'y burnt out na? O kaya eto nakakatakot yung meltdown. Ikaw ay pastor na mapagpasensya. Ikaw ay pastor na mapagtimpi. Pero nagulat ka na lang sa isang pagkakataon, sa isang simpleng diskusyon, sa board meeting, pumutok talaga, sumabog ka talaga, tumaas ang boses mo, naggalit ka, nakipagtalo ka, tapos nag-walk out ka na. Meltdown po tawag doon. Kasi hindi naman makakatulong yung sa discussion yung mag-walk out ka eh. So, ano yung mga palatandaan na tayo po ay nabe-burnout na? Una po, you're beginning to despise people. Sipin mo, ikaw ay pastor at pinaglilingkuran mo ay mga tao pero unti-unti naiinis ka na sa mga taong pinaglilingkuran mo at sa halip na tumindi, yung pagmamahal mo para sa kanila nababawasan pa. Your compassion for them is continually decreasing rather than increasing. Pag-uusap pa yung asawa nyo sa gabi, wala ka ng ibang kinuwento kundi yung itong isang member na to na naging konsumisyon mo, pasang krus, o itong isang membro na to na tirik sa dibdib mo, o si deacon na ganito. Kaya tuloy, minsan wala ka ng respect kahit sa deacon mo. Tawag mo na, hindi na board of deacons eh. Board of demons na. Alam, sinala sa bokabularyo natin yan. Hindi maganda yan. You often think about doing something other than ministry. Yung nga, natitempt ka na mag-quit. O kaya, yung trabaho mo, hindi na issue to ng you want to glorify God. Hindi sa naghahanap ka ng opportunity para sa tingin mo, mas makapagbibigay lugod ka sa Diyos, mas mamamaximize yung gift mo as a pastor, kundi kaya nag-iisip kang umalis na dyan sa kasalukuyang ministeryo mo, para lang makahinga ka na ng maluwag, to simply find the relief from the pressure that seems to be building daily inside of you. Your work for God is destroying the work of God in you. Yun na yung nararamdaman mo. Nasa halip na makabuti yung ministry, sa halip na maging blessing maglingkod, nagiging burden maglingkod. You cannot remember the last time you simply had fun with family and friends. Di mo na maalala kailan kayo nagtawanan sa bahay, kailan nyo nasubukan magbakasyon ng pamilya. You cannot remember the last time you and your wife talked about something else. Puro tukulan lang sa ministry pinag-uusapan ninyo. Tapos sabi nga rito yung joy is something you talk about pero di mo nararanasan yung joy. At yun na nga, disconnected ka na sa work, disconnected ka pa sa home. Pag nasa bahay ka na, hindi ka na masyadong nakipag-usap sa asawa mo, mas gusto mo na lang matulog o manood ng series sa Netflix. You cannot enjoy being around them, and if I may add, you are not someone to enjoy with. Kumbaga, hindi ka natutuwang kasama sila at sila hindi rin natutuwang kasama kanila. Ano isang simpleng palatandaan ng burnout, irritable ka eh. I know eh. Kasi alam ko nangyari sa akin yun. Madali ako mainis. Tapos, you spend more time online than you do with your family. Naubos ang oras mo kaka-Facebook. O nakakatakot niyan, baka mamaya, ang way of relief mo, porn. Palagi mo na lang kinakatwiran sa sarili mo, o kapag napapansin na ng asawa mo na honey, wala ka ng panahon sa amin, masyado ka ng abala. Palagi mo na lang sinasabi, hindi, ngayon lang to kasi medyo nagkataon lang na nagka-rumble-rumble yung schedule ko eh. Kaya mo, mag-slow down din ako. Puro na lang mag-i-slow down. Pwede ka talaga i-slow down. Parang lalong bumibilis yung takbo mo sa ministeryo. Patola ka eh. Kapag burnout ka, patola ka. Ang dali mong matama, ang dali mong mag-react sa mga comment. Lagi kang nag-aalala kung anong sinasabi nila tungkol sa'yo. Na kahit na yung mga post nila sa Facebook, hindi naman tungkol sa'yo, pero feeling mo, ikaw ang pinatatamaan. You are continually becoming obsessed with what others say about you. At ito matindi, kapag may nakarating sa iyong hindi maganda, discouraged ka na. Ang dali mong mayanig sa mga hindi magandang comment.
you begin to make easy decisions rather than the right ones because the right ones take too much work. Minsan tuloy, nauwi na sa compromise na lang. Minsan takot ka ng manindigan sa katotohanan, sa mga issues na nakikita mong dapat na panindigan kasi nga, mas haba pa usapan eh. Gusto mo na lang, kunin ka na ni Lord. You feel hopeless, you actually despair of life, you have actually thought of death, and you may have even entertained suicidal thoughts. At yung nga, nakakaranas ka na ng depression, matinding kalungkutan. Madali ka mataranta, hindi mo may paliwanag bakit ganun yung nararamdaman mo. Mga kapatid, by the way, kung kayo nakakaranas na nito, seek help. Hindi ho nakakahiya to seek professional help. Kailangan po natin ng counseling. Kapag ganyan po, hindi po nakakahiya ang humingi ng tulong. And because nga of what's happening to you, irritable ka, you're a pain in the neck, tapos hindi ka na rin, di-disconnect ka na sa family mo, pagkasama ka nila, you're not there naman talaga, you are now withdrawn from family and friends. And if you have this, 6 out of 10 nito, you are nearing burnout. At isang isang maling comment lang o discussion sa board meeting, sasabog ka na. Na kung tutusin, hindi naman dapat talaga na magalit ka, pero nagkaroon ka ng meltdown. Tama yung sinabi sa James na ang taong magagalitin, hindi dahil galit siya doon sa taong kinagalitan niya, kundi it is because he is at war with himself. At ito mga kapatid, isa sa bunga nitong quiet quitting at ng burnout ay dahil pagod ka. At madalas ko makita to, and I like this advice. When you are tired, don't quit. Rest. Pahinga kapatid. Pahinga. And I came up with an acronym para madali nating matandaan yung kailangan ng pahinga. Tayo po mga pastor, alam ko po na ang sarap ng feeling na kailangan tayo. We love the feeling of being needed. Minsan yung ministeryo natin, ang pinaguhugutan na natin, yung ego natin yung pride. Na parang feeling natin indispensable tayo. Kaya tuloy, we work ourselves to death because we do not want to disappoint people, or we don't want people to be disappointed. Pero tandaan natin ito, ang pagpapahinga is a divine mandate. It is a moral responsibility. When you are tired, when you feel burned out, when you're going through quiet quitting, don't quit. Don't quit. Rest. At ano po ang una? Dito po sa rest, R stands for resolve to rest. Resolve to rest. Kasi po, ang schedule, hindi hukusang luluwag yan. Nasa atin na po ang pagmamanage ng oras natin para may oras tayo ng pahinga. Pag hindi mo itinakda ang pagpapahinga, hindi ka makapagpapahinga. Hindi ang katulad ng lakad ng barkada na kapag hindi pilano, doon pa natutuloy. Hindi po. Ang pahinga po, intentional. Hindi ho yan consequential o yung po incidental, hindi po, it's intentional. Kasi inutusan nga tayo sa Exodus 20 Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work, but the 7th day is a Sabbath to the Lord your God. For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea and all that is in them, and rested on the 7th day. Therefore, the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. Ang sinasabi ko, resolve to rest. Kasi ganito yan By the way, note muna natin, na ang Panginoon, an example dito ay ang Panginoon. Matapos siyang likain ng lahat, He rested on the 7th day. And here's the thing, hindi naman siya pagod Ang dami natin matututunan doon
Una, the Lord could have created everything in one snap. He paced himself. And I believe that's an example for us to do. Pace yourself. Hindi lang naman yung day off ang pinag-uusapan dito. Dapat realistic ka rin sa kaya mo lang talaga. Siyempre, meron time na pwede ka pa isagad ng konti. Kasi ang stress, merong positive side, yung eustress. Ito yung naglalabas ng adrenaline at good hormones sa iyo na talagang ito yung challenge na lalong nagbibigay ng excitement sa buhay. Eustress ang tawag. Pero dapat realistically alam mo rin when to say no. Alam mo rin when to quit. The Lord rested. And here's a very interesting thing. Basahin nyo mula first day of creation hanggang sixth day of creation. At makikita po ninyo dito na sa unang araw, let there be light, and there was night, and there was day. Diba sabi doon? Pero pagdating doon sa sinabing the Lord rested on the seventh day, wala nang nakalagay na and there was night, and there was day. That we are, of course, rest, the Sabbath ultimately talks about our salvation and the eternal rest with the Lord. Pero one thing that we could draw from this, a practical principle that we could draw from this, is that we are to be in a state of rest, in an attitude of rest. Kumbaga, hindi lang day off, then rest. Hindi. Bawat araw, it is a state of rest. At hindi lang yun. Although tayo mga Christian ngayon, first day of the week na. Di ba? Ang Sunday is first day of the week. We are not working towards rest. We are working from rest. Hindi pang recharge lang yung rest, kundi pang prepare for the challenges of the week. Kaya if you want to not just survive but thrive yung mga challenges of the week, dapat you are prepared by resting well. So yun yung mga reflection dito. And by the way, and this might be a controversial statement, Sunday is not a replacement of Sabbath. Pag tiningnan mo sa Bible, we are not bound by the Old Covenant. At ang Sunday, kaya tayo worship ng Sunday, hindi dahil nilipat ang Sabbath o ng Sunday, but because Sunday was the day the Lord rose again from the dead. Now, here's the thing. We thought, tayo mga pastor, dahil nag-work tayo, nag-serve tayo ng Sunday, at as ang mentality mo, ang Sunday, ang Christian Sabbath, akala mo nakapag-Sabbath ka na. Pero pag binasa mo sa Bible, hindi associated sa worship ang Sabbath. Ang Sabbath is basically rest. Kaya, mga kapatid na pastor, lalo na dahil mga pastor ang target natin ngayon, bagamat mga workers may mapupulot kayong principles dito. Mga kapwa ko pastor, guard your day of rest other than Sunday. Set it other than Sunday. Ang sabi ng Panginoon, sabi dito, the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. And because God has set it apart, yun ibig sabihin ng holy, inilaan yung araw na yon. Ang utos sa atin, we are to keep it holy. Remember the Sabbath day, to keep it holy. We are to keep our day of rest set apart. We are to guard it. I just thank God here in our church. They are very apologetic kung sakali lang na kailangan lang nila talaga akong tawagan on my day off. They have protected my day of rest. They have respected it. Kasi alam nila na kung ako'y pagod, it will not also be good for them. Kaya they wanted me na makapag-serve to the optimum ng aking lakas. So, resolve to rest. Resolve to rest. Take note the word, resolve. It's a commitment to rest. Second, enjoy your labor. Di ba, sabi nga sa quiet quitting, it's a reassessment of your priorities. Totoo na ang isang bunga nun ay
makita mo may buhay pagkatapos ng hanap buhay. Pero isa rin kasi pinakaugatan nito, hindi mo na rin na-enjoy yung work mo eh. Kaya sabi ko nga, baka nag-a-apply sa atin dito yung you have left your first love. Hindi mo na na-enjoy ang trabaho mo tulad ng dati. I think we have to take a fresh look in our ministry and enjoy once again, not just endure. Enjoy serving God. Enjoy your labor. Na isa sa paraan to enjoy, alam mo rin kung ano yung pananagutan mo at alam mo yung hindi mo pananagutan. Hindi natin magagawa ang gagawin ng Diyos. Hindi gagawin ng Diyos ang dapat natin gawin. Hindi natin magagawa ang ginagawa ng Diyos at hindi gagawin ng Diyos yung dapat natin gawin. Ang trabaho natin magtanim at magdilig. I planted, Apollos watered. Pero ang magpapalaki ng church natin, ang magpapalago nito, si Lord. God gave the growth. Unnecessary yung stress natin na ang iniisip natin, paano palaki ng church. Tama naman na isipin mo, how can I prepare the church for growth? Pero yung pagpapalaki ng church, si Lord talaga yon. So ang focus mo, ayusin mo yung pagtatanim mo. Ang focus mo, ayusin mo yung pagdidilig mo. Totoo naman eh. Kung wala kang tinanim, anong silbi ng pagdidilig? Ngayon, kung may tinanim, hindi mo naman diniligan, patay din. Pero kahit magtanim ka at magdilig ka, kung hindi naman palalagoy ni Lord, hindi lalago yan. So alisin mo na yung burden na yon, yung responsibility na yon. Hindi mo responsibility yon. Yung growth. Ang responsibility mo is to focus on planting and watering. That you are in a partnership with God pagdating dito. At sabi nga, he who plants and he who waters are one, and each one will receive his wages according to his labor. Isipin mo, may blessing naman yan eh. Isa siguro sa magandang gawin natin, mga kapatid na pastor, take note of the lives that were changed. Huwag mo nang pagtuunan ng pansin. Kung ginawa mo naman ang lahat to win them back, pero umalis pa rin sila, wag mo nang i-overthink yung pag-alis nila. Matuto ka na lang doon. Kung ano man yung leksyon na pwede mo matutunan doon, alamin mo na lang. Pero wag mo nang malaki na sila, alam na nila ginagawa nila eh. Wag mo nang, don't beat yourself because of what they have done. Focus, sabi nga, focus on the people you're trying to reach, not on the people you're trying to keep. Enjoy your work. At tatanda natin, kaya mo ma-enjoy yan kasi si Lord ang gino-glorify mo. At ang sabi nga, if you want to please people, you are no longer a servant of the Lord. Galatians chapter 1. Kaya nga sabi rito, we are servants of Christ, stewards of the mysteries of God. Moreover, it is required of stewards that they be found faithful. Yun lang ang tutukan natin, to be faithful in the Lord. Kaya, and one of my favorite verses, itong 1 Corinthians 15:58. Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord. Take note, abounding, hindi quiet quitting. Napakasarap. Ang isang na-enjoy ko sa pagiging pastor, sa totoo lang, unpredictable. Ay, isa pang natandaan ko, nung meron isang pamilya na I've been with them in a time of crisis. Nung namatay yung asawa niya, I was there for them. Sinamahan ko hanggang sa mati akong magbuburol na. Sinamahan ko sa punerarya. Mula ospital hanggang sa punerarya. At kahit wala na ako sa church na yon, hindi pa rin makalimutan ng pamilyang yon. Naging ninong ako nung isa. Ako yung nagkasal dun sa isang anak. Ako yung magde-dedicate sa isang anak nila. Yun mga long-time friendships, bond na nabuo ng ating pagiging pastor. At kapag mga panahon na nadi-discourage ka, yun na lang ang isipin mo. Yung mga napagpala dahil sa'yo. Knowing that in the Lord, your labor is not in vain. Your labor is not empty. Sabi rito, knowing that in the Lord, your labor is not in vain. So enjoy your labor.
Maganda rito kung gusto mo, magkaroon ka ng retreat, personal retreat. Hindi titigil ang mundo, hindi magguguna ang mundo pag nagpahinga ka muna. Kahit ilang araw lang. And just take time to reflect. Hindi lang yung mga plans. Panahon na naman ng mga planning, mag-October na eh. Kundi ito yung time to reflect on what happened in ministry. Ano yung mga taong binago ang buhay dahil sa'yo. At doon ka magkakaroon ngayon ng joy. Yan ang pagugutan mo ng joy. Enjoy your labor. And wag mong harapin ang ministeryo mag-isa. Seek iron sharpeners. Noong 2016, if I'm not mistaken, I talked about burnout din sa Phoebias. At binanggit ko tong point na to. Ito yung isa sa i-emphasize ko palagi. Karoon ka ng kaagapay. Kasi sabi ng Bible, iron sharpens iron and one man sharpens another. Naalala nyo yung 'di ba yung kapag yung sa magkakarne, yung pampatalim ng kutsilyo doon sa kapag doon sa palengke para makapaghati ng karne, makahiwa ng karne. At kung paano daw na iron sharpens iron, gayon daw we sharpen one another. Now, this is a very interesting word, yung salitang sharpen. Sharpen. Pag tinignan mo sa, ito, ni-research mo yung word na ito. Yung Hebrew word na ginamit dito, nung sinalin ang Hebrew Old Testament into Greek, yung Septuagint, yung ginamit na Greek word dito sa one man sharpens another was used in Hebrews chapter 10 verse 24. Basahin natin ito. Sabi, let us consider how to stir up one another to love and good works. Sa ibang version, provoke, stimulate. Yung Greek word na ginamit dyan, yun din yung Greek word na ginamit sa Septuagint sa Proverbs 27:17. And so when we say one man sharpens another, one man stimulates one another, provokes another, stirs up another to love and good works. Meron bang tao sa iyong buhay na kahit anong kalagayan ng puso mo, pag nakausap mo siya, you are once again fired up for the Lord. Value those people. At kung nakaranas ka ng blessing ng ganun tao, maging ganun ka din sa ibang tao. And how do we stir up one another to love and good deeds? Anong sabi sa verse 25? Encouraging one another. Yan ang halaga ng mga mentors. Ngayon, walang mas matandang mentor, peer mentor. Kapwa mo pastor. Maintain deep friendships with other pastors kasi totoo naman talaga na walang ibang makakaintindi ng matindi talaga sa atin ha. Yung makakaintindi makaka-relate sa atin, makaka-identify sa atin, kundi kapwa pastor din natin. And I pray that you will develop deep friendships with fellow pastors so that we sharpen each other. Find an iron sharpener and be an iron sharpener. Kasi sabi nga, a friend loves at all times and a brother is born for adversity. Sa ibang version sabi, a friend is always loyal and a brother is born to help in time of need. Kailangan natin ng ganung mga tao. At kailangan din maging ganun tayo sa ibang tao. Sabi nga, I'll just read it and then we'll go to the last point. Two are better than one because they have a good reward for their toil. Kapag kasi dalawa kaysa sa isa, mas mabilis, mas magaan, at saka mas mabunga yung kanilang ginagawa. If they fall, one will lift up his fellow. But woe to him who is alone when he falls and has not another to lift him up. Again, if two lie together, they keep warm. But how can one keep warm alone? And though a man might prevail against one who is alone, two will withstand him. A threefold cord is not quickly broken. Kaya find and be an iron sharpener. Resolve to rest, enjoy your labor,
seek iron sharpeners, and of course, trust in God's grace. Trust in God's grace. Kasi ultimately, on our own, we cannot do this. Kailangan natin ng biyaya ng Diyos, ang kalakasan ng Diyos. Alam mo kung hanggang saan ka lang at alam mo na ang Diyos na magpupuno nun. At alam mo na nakarating ka rin doon sa narating mo dahil di sa kakayanan ng Diyos. Lahat naman, it's all by grace eh. Kaya nga, ang ganda ng context nito nang nire-review ko itong verse na to for this talk eh. Binigyan si Paul ng thorn in the flesh, which I believe is a physical ailment, to keep him humble. Sabi doon, so that he will not be conceited. And ang humility ay makikita sa pagtitiwala sa kagandahan loob ng Diyos sa iyo na sapat ang kanyang biyaya sa iyo. Yun ang palatandaan na hindi ka mayabang kundi mapagpakumbaba ka. At ang sabi dito, hiningi niyang tanggalin yung thorn in the flesh pero sinabi ng Lord kay Paul, my grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses so that the power of Christ may rest upon me. And for the sake of Christ then, notice ang sabi niya, I am content with weaknesses. Insults, hardships, persecutions, and calamities. Dito lang sa I'm content with weakness, sa akin lang ito, no, iniisip ko. Na minsan tayo kasing mga pastor, dapat alam mo rin yung giftings mo eh. Alam mo rin kung yung hindi mo gifting eh. Minsan kaya ka na-stress. Sabihin ko, kaya ka nakaka-stress. Pwede naman. Ay dahil sa pinipilit mong maging yung hindi ikaw. Kailangan tanggapin mo din yung bagay na hindi mo kayang gawin at ikaw ay kailangang umasa sa iba at sa Panginoon. Dapat alam mo yung kung hanggang saan ka lang eh. Kasi doon mo lalo makikita yung biyaya ng Diyos sa buhay mo. Kaya nga sabi rito, for when I am weak, then I am strong. And of course, yung trust God. Sabi rito, have you not known, have you not heard, the Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. Ikaw mapapagod si Lord, hindi. He does not faint or grow weary. Ikaw, pili mo, kapos ang kalaman mo, but the Lord's understanding is unsearchable. He gives power to the faint, and to him who has no might, he increases strength. But you have to admit that you have no might in order to experience the Lord's increasing of strength. Even youth shall faint and be weary. Kung yung kabataan nga, napapagod ikaw pang piling bata. Ikaw pa lang hanggang ngayon, dinidinay mo na senior ka na. Even youth shall faint and be weary, and young men shall fall exhausted. But they who wait for the Lord shall renew their strength. Yung word na wait is a very powerful word. Nabasa ko somewhere na yung sinulid on its own mapapatid. Pero kapag yung sinulid, binalot mo sa lubid, the thread in a sense takes on the strength of the rope and therefore it is now unbreakable. And so when you say you wait for the Lord, ikaw ay isang sinulid na binabalot sa lubid. And now you take on the strength of the Lord. At yung nabasa ko somewhere na yung salitang renew their strength ay sa Hebrew ay exchange. You are surrendering your weakness unto the Lord. When you wait upon the Lord, you are relying on the Lord, expressing your dependence on Him, and you will receive His strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Kaya mga kapatid, trust in God's grace. So when you're tired, don't quit. Rest. Resolve to rest. Enjoy your labor. Seek iron sharpeners. Trust in God's grace. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay sa isa na naman pong mayamang talakayan dito sa Expositors Edition. Ako po, si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.